Genesis chapter 14. Then the second one is in Hebrews chapter 7. Ginannounce ko lang para inyo nga daan mapreparar. Na mga aton pagkabasahon amo ng istorya na tabo sini. Si Abraham nagpauli na halin sa paglaga sa I think 5 ka confederate o kon pag inupdanay sang manghari nga nagkidnap sang iya hinablos nga si Lot. Upod ang madamo nga mga propiedad, mga pagkabutang ni Lot kag sa iban pa nga mga pumuluyo sa Sodoma. Kag gumura kag ginsulong adto sang 5 ka manghari. Ginbihag nila si Lot kang iya panimalay kag sa iban pa nga mga pumuluyo sa Sodoma. Kumo si Abraham hinablos siya si Lot, iya ginhingagaw rescue, iya ginlagas, iyang gigukod og Cebuano pa, and he was successful in doing so. So iya nagindala si Lot balik upod sa madamo nga mga pagkabutang. Kag siya pagpauli, nasugatan niya ining gintawag sang pangalan nga si Melchizedek na we'll now start reading from verse 16. If i-reserve na kay basahon ko ang Ilonggo. Basahon ko rin sa Ilonggo Bible ko. I'm sorry, sa verse 18. Sa verse 18 kita mag-start in the 16. Amo nang silig dire. Kag si Melchizedek nga hari sang Salim nagdala sing tinapay kag alak, saserdote siya sang Dios nga labing mataas. Kagin pakamayo niya siya, but silingon si Abraham. Kag nagsiling, pakamayohon si Abraham patuan ang pangalan ni Abraham, way pa sa pag hatagi sa bagong pangalan nga Abraham pala na, o Abraham ana ang pagkilala sa iya. So amo na ang siling, pakamayohon si Abraham sang Dios nga labing mataas, tagbuhat sang langit kag duta. Na sa 20 aton pamatian, kag bulahan ang Dios nga labing mataas nga nagtugyan sang imo mga kaaway sa imo kamot. Kag ginhatagan siya, but silingon si Melchizedek, ni Abraham sang ikapulo sang tanan, tithes of all. But silingon sang tanan nga na agaw balik ni Abraham, halin dito sa 5 ka manghari, iya ginkuha sang 10%, kag iya ginhatag sining tao nga si Melchizedek, priest of the Most High God, pari ini siya, kag hari sa Salim, ang sadtuanay nga pangalan sang Jerusalem. Salim kag Jerusalem isa lang na, kay ang Salim karaan nga ngalan. Jerusalem is the latter name and carried on until today. Jerusalem is still the present capital of Israel. Now let's turn to Hebrews chapter 7. Sugdan naton sa 4. Pakadto sa 10. Tanawa ko daw ano kadako siya. But silingon si Melchizedek. Si Abraham nga patriarka naghatag sa iya sa ikapulo sang mga inagaw. Kag yadtong mga kaliwatan ni Levi nga nagabaton sang pagkasaserdote, may sugo sa pagkuha sang mga ikapulo sa katawhan, suno sa kasuguan, kung sayuron sa ila mga kauturan. Bisan ini sila nagikan man sa kay Abraham. Of course, 12 ang lalaki, pero isa man lang katribo ang pilion mag-fulfill siyang duties ng priesthood. Si Levi amo ang natagaan siya nga pabor. So siya ang nagabaton sang tithes, kay wala mas sang duta nga literal nga duta nga ginhatag sa iya bilang iya portion sang inheritance dito sa Kanaan pagsulod nila, pero nakabato siya sa special privilege from God, kay ginsugo ang 11 ka makauturan ng ila kita sa duta nga ila share sa inheritance, ang 10% sa ila kung anong ila mapatigayon sa duta, ila ihatag sa priesthood nga mo lamang ang makasustain sa tuman sila nga buluhaton, priesthood, si Levi. Okay, verse 6 kita. Apang ining tao nga sa wala sa ila kaliwatan, nagbaton sing ikanapulo kay Abraham, kag nagpakamayo sa iya nga nagabaton sang mga saad. Hindi masuay nga ang kubos ginapakamayo sang mataas pa. Dire
sa atong diri sini atong kalibutan sini atong kabuhi, ang mga tao nga mamalatyon nagabaton sing mga ikapulo. Didto paagi sa isang ginasaksihan nga nagakabuhi siya. Okay, ari na ta sa 9 kag 10, amo na ning aton highlight sa aton gusto nga kuhaan mensahe karon nga aga. Sarang masiling nga si Levi iya nga nagabaton sing ikapulo nagbayad o kung naghatag sing mga ikapulo paagi kay Abraham kaysa wala pa siya matao sa iya ulang sang ginsugata siya ni Melkisedek. Okay na lang kita, anay. Amay, salamat Diyos sining aga. Bisan sa imuliwat pagtipon sa amon, agon magsimba kami sa imo Diyos, sa Espiritu kakamaturan, kag makabati liwat sang imo mga pagtulunan, halin sa Biblia, kag sa presente nga mensahe nga imo ginpadala, pagi sa imo Diyos propeta. Bo sa Lord, among ginagda liwat, ang imo balaan nga presensya, nga imo Lord patabaron ang madamo namon nga pagkulang, tinluan mo Lord ang dalanon, nga hindi mangin ulang Lord ang amon mga kapaltahan sa pagsugata namon sa imo blessing siningaga. Bless everyone Lord according to your grace and your mercy, according to your compassion Lord. I-bless ang sa tagsa, for we come here Lord for that very reason that we will be sustained through this difficult road that we are treading on Lord. Sining uling mga adlaw masyado na Lord ka budlay sang kalibutan nga amon ginapuy-an. So amon ginasaligan nga ikaw nga Dios nga amon ginalagad, amay sang amon Ginoong Hesus, magbulig sa amon, magpakamayo sa amon labi na gid sa espiritual nga bahin sa amon pagkatao. Kaya ang espiritual Lord amo ang mas dako kaysa natural. It is the spirit Lord that is more important than our flesh. Siling sa Biblia, the flesh profiteth nothing. It is the Spirit that giveth life. The words that you speak, Lord Jesus, you said to be Spirit and life. So, we pray for your blessings today for each and everyone that are here. And along with us, Lord, we would like to remember our viewers, mga kautunan, Lord, nga nagasunod via live streaming. We also included them in our desire that they be blessed today, Lord, by the hearing of the word. So, thank you so much, God. Ginasaling na ko ni sa imo. Strengthen thy servant, Lord God, that I may be able, Lord, to serve your people today. And bless your people also, Lord, that they will be drawn closer to you, Lord, as the days is getting close, Lord God. So thank you so much. This is our prayer, Lord, for your glory and your honor in Jesus Christ's name. Amen. Sige, makawali kita sa itong pulungkuan. Okay na. Basi matingala ka mo nga pagkadto ko ng dala ko sining daw steak. Hindi man kaabot dira. Subong guro medyo daw kahalamutan subong ang akon kaimtangan diri. Okay, balik kita sa aton scriptures ginbasa gayna. Ang aton mensahe tagaan ko ni title nga Perfect View of Predestination. Perfect view of predestination. Unahon ko anay ang word nga predestination. Hindi magita highly educated nga tao, undergraduate man kita. Pero I think ang ginhalinan nga pulong sang word nga predestination, correct me if I am wrong, mga maestra diri sa aton kongregasyon, I believe nga ang root word sang predestination is from the word destin. Kay ang pre, gintawagan na sa manungduman ko pa nga akong subject, hindi may ko tantong bugo sa una. Ang pre, gintawag na siya nga prefix. Isa ka pulong nga idugtong sa pulong, antes pa siya basahon. Just like destin. Kung butangan mo siya prefix, butingon pre before, word nga pre, so basahon mo na siya nga predestin. So, ang destin, kung sa Ilonggo pa, natakda. Takda. Pares bala nga may babae nga pamalayaan. Na balang pangasaon sa balang isa kalalaki. So, ang lalaki, out of kultura, nakadto sa panimalay sang babae, kag pangayoon sa kamot sang ginikanan, ang ila anak ng babae nga iya pangasaon. Dason,
Next pa nga proseso, dalo naman ang parents ng lalaki, kag parents to parents, dialogue. Kag antes sila magpauli, natakda na ang pitsa sang kasal. Na talana, natakda. Wala pa ang aktual nga kasal, sarang na mabalaan, kung saan o matabo. Nadistinuhan na sang pitsa. So ang destinasyon pwede duha. Destinasyon sa lugar, kag destinasyon siyang tiempo o panahon. Wala pa mahikot ang aktual nga kasal, pero may schedule na sang pitsa, kag pati na ang binyo. Diin la ipatigayon ang binyo sang kasal, ditso na reception, kinaon. So, amo na, destin. Takda nga lugar, kag takda nga panahon. Perfect view, o siyempre, perfect hingpit view. Pagtulok. So, aton iilunggo o Cebuano ang aton title nga, perfect view of predestination. Hingpit nga pagtulok sang predestinasyon. I-retain ko na lang ang predestinasyon kaya daw medyo mas naanad aton dalunggan, therefore ang aton nahuna, daw hindi na nabudlayan mag-intindi sang predestination. Okay ba mga utod? Bot silingon, gintakda na nga daan. O sa isa kahambal, ginpili na nga daan. Ginpili na ang pitsa, ginpili na ang lugar, ginpili na ang kung ano ang matabo. Amo nang ginatawag sang predestination. Pero ang istorya tadi, hindi kasal nga natural, kundi kasal nga espiritual. Oh. Gintakda na nga daan ang matabo. Ang iya sumada total diri is kaluwasan, salvation. Wala pa mag-abot ang tion nga kita, hingpit kag bugos na nga maridim, matubos, maluwas, pero gintakda na sa Dios ang panahon, kag ang iya sini mga proseso, pakadto sa sina nga hitabo. Tungod may propeta kita sa aton mga adlaw, sarang kita makadeklarar nga ang misteryo sang predestinasyon, hingpit na naton nga mahangpan. Hingpit na naton nga matulok o malantaw. Now, kung malantaw ko sa aton dingding, mayra kita diri, salamat man sa pangabudlay ni Jethro Dranto, nga iya ko ginbuligan, i-produce ini siya. Hindi magiguro siya guro close to being the best, nga hindi man ni flannel graph, no? Kaya ang flannel graph sa kabataan tama na. Anong tawag sini? Visual aid, amo na. Bulig o tabang sa aton nga mahangpanta ang mensahe pagi sa physical illustration. Na makita nyo, ano ang porma sa inyo nakita? Porma sa ano, kahoy? Ano sa inyo lang tao? O tao kay may ulo, may abaga, may kamot, may duha ka tiil. So, tao ni siya. Kung inyo makita, halin sining isang aragin sa pinakapronte, immediately sa iya likod, pila kabilog. Oh, ang pinakalapit sa iya, hindi layo na ito kayo sa sining nga tao. Ang pinakalapit sa iya, ining duha o ini, kag ini. Okay, kung paano nyo na-intindihan, depende na sa inyo. Kung ano ang inyong anay na balaan sa mga bagay-bagay, so may naghambal nila ang pyramiding daw. Oh. Bahala na kung paano nyo ma-relate ang inyong mga madamong na balaan sila nga kabuhi, okay lang na kung makabulig pagipangop sa inyo. So, perfect view of predestination. Hingpit nga pagtulok o kung paglantaw sa ginatawag nga predestination. Di man na ang predestination, sarang na rin mabalik, bisan anong oras, Joy? Romans, I think, chapter 8, verse 29. Sige, i-post anay, Joy. Dulaan na anay, basa ta anay scripture sa Romans 9, verse 28 and 29. Sige. Okay, pamatian ta ang kasulatan. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay, proceed to verse 30. Moreover, whom He did predestinate, there it is the word again, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified.
So nakita ta sa duha ka bersikulo, verse 29 and 30, dala natin mabasa ang word nga predestinate. Present tense ang word nila nga predestinate. While in Ephesians 1, verse 5, Ephesians 1:5, nangin past tense na siya. Siling ni Paul sa mga taga-Ephesus nga mga believers, having predestinated us, ara naman, unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, talking of God's will, kanto sa verse 11, pick up on sa verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So, in the entire Bible, New Testament Bible, may ara kita apat ka referensya nga ang word nga predestinate, makita. Duha ang present tense, Romans 8:29-30, while nga sa Ephesians 5 and 11, past tense, predestinated. Pero pareha lang na. Kag without reading so many scriptures, kay may propita man kita siling ni Branham, ang word nga predestinated kag elected, amo lang na ang bot silingon, Ephesians 1:5, 1:4. Antes gani, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So di naghalin ining election kag predestination, sa una-una sang Dios, in relation to time, wala pang kalibutan, buhat la kag mag-exist sining universo nga ini, predestination or election is already determined in the mind of God. Amen. Parehas lang na ang elected kag predestinated. Buto election kag predestination, isa lang na. Now, paano kita nakasure nga ang election subong kag predestination, sado nakaathag, kung sa istorya pa bala sa legal nga termino bala, beyond reasonable doubt, wala naging singsarang pa nga madudahan, amugid. Beyond a shadow of doubt. Kadtoon tatong isagay na atong Hebrews 7. Samtang ginapost pa nimo pamati aton solito liwat. So si Abraham naghimo sang rescue operation para kay Lot niya hinablos. Amin kamo da? Iya ginlagas kagang iya upod pilato ka lalaki gani. Iya mga tinaw do ara lang to sa mga sobra lang 300. So ginaupdan gid sa sang Dios kay nga 5 ka mga hari, 2 ka syudad nga perhaps well militarily guarded, pero ila gin sulod ka gin ati. Ginhold ginsulod ka ginbihag ang badamong mga tinaw, kag gindala ang badamong mga pakabutang sinang syudad, Sodom and Gomorrah, kagindala pauli na sila lugar. So wala pa sila tuluyan nga nakaabot si Iltag sa kalugar kay 5 man tlakari. Nagaabot kay Abraham ang balita nga ang Sodoma kag Gomorrah ginsulong sang 5 ka confederated kings. Kag upod ang hinablos nga si Lot kag kabataan nga nabihag. So without further delay, ginorganize ni Abraham ang iya mga tinaw sa iya household, gintagan armas. Kung ano lang ila madala, hindi sila mga trained soldiers. They do not live to always train and train for wars. No, they just simply live as humans. Kang ila boss si Abraham has a living God whom he served. Yahweh, as we call it in the language before. So amo na. So iya ginlagas. Kag to make it short, nagmadaugon siya. Kag iya nakuha ang tanan nga mga pagkabutang ni Lot. Opo na mismo si Lot ang iya kabataan. On their way home, ginbasa ta may tao siyang nasugata nga ang tabag sa iya, King of Salim, nga amo ang Jerusalem karon, priest of the Most High God. Kag ginbless ni Melchizedek si Abraham. Damo-damo ta nga sermons aton madro o makuha halin sini, pero akon likawan ina kay ang tuyo ko inilang ang predestination nga aton ginhambal subong. So ginbless ni Melchizedek, isa ka aksyon sang priest.
Ang pag-bless, buhat na sang priest. I do not mean nga ang priest ang may power to bless. Pero tungod kay siya holding the office of a priest, the God whom he served has the power to send the blessings. Pero I'm talking of the action. Melchizedek, perhaps he raised his hands and say, "O Abraham, servant of the Most High God, God bless you, give you the victory over those kings." So iyagin bless. Kag iyagin serve, iyagin tagaan sang bino kag tinapay. Oh. Priesthood yan na. Daan mo na ginhimo ni Jesus Christ, our high priest sa aton pag-alagad. Di ba? Kanundan ko sa gabi antes siya ginlansang the following day. What did Jesus Christ did to His disciples? He offered them bread and wine. So that is the office of a priest. So very nice picture in Genesis. Kag anong gimo ni Abraham gani? Anong ginatag ni Abraham kay Melchizedek? The tenth of all. Perhaps ko particular isipay guro do iaton i-figure out ang senaryo. Guro upod kun sinong ginayo ni Abraham for sure atong iya mga tinaw, oh paina everything laina. Kuha isang 10 ginsumada total iya ginhatag kay Melchizedek. Now, I have to be honest nga sining nagligan nga mga inadlaw, dala na lang pod pag sige pagit usisa tungod sa move subong sang madamo nga kundiin nga tag 40 years na sila anay sa mensahe sa rason nga hindi ko kaintra kag hindi ko magtumad malatyagon nga magpabugal ako. For if you are truly in Christ, wala na nga issue sa imo tagipuson ang pagpabugal, ang pagkumparar sa imo sa iba. No, that is a bad attitude. Tuldukan ko gina. I don't like any man in this congregation to be boastful sa iya displease ang iya kabuhi. We must be full of gratitude and thanksgiving to God tungod sa iya kaayo. Ginpamatian ko ang madamo nga mga komentaryo kag preaching kay moderno na kita subong live streaming to the limit of your capacity na lang nga pwede ka mamati. I-grab ang opportunity to hear and listen so many pastors and preachers. Hindi lang limited sa end time. If you wish to listen also to others outside the message circle, you can go and proceed. So, ginpamatian ko sila, I would like to search anong ilang komentaryo sa Genesis chapter 14 verses 18 to 20, nga gin-pick up ni Paul sa Hebrews chapter 7 verses 9 and 10. Sa hindi paghikay, kay hindi lagi maayo nagbaghikay, ang tuyo ko lang, gusto ko i-check ang akon propetang gintuan, aton propetang gintuan, kay kumo si Abraham ginakusar nga, hindi dapat tali magtudlo sang Biblia. Ampo lang sa masakiton, may doog siyang kalalagyan, pag siya'y manalangin sa may sakit. Talagang may place daw, Branham has a place in praying for the sick. But Branham, to teach the word, he has no place. He violated his calling and he traversed the boundary of his calling. He is not a theologian, so he is not qualified to teach. So, tungod sina nga punto nga ako namati sa madamong mga bantugan, labi na ay desire to encounter a video sermon of a theologian. Hindi magid madamo, hindi magid na kuha ko, pero at least mga highly intellectual pastor sa Amerika, biya, mabulayan biya kaguro magpastor, biya kung why ka bala theological training. Kung di ka maging theologian by degree, at least ang imo theology, natunan mo gid sa mga Bible schools. So, amo to ang ako napamatian. Halos lahat tanan mga highly educated nga mga ministers. Tiluyag ko ang aton propeta, not i-confirm liwat. Kay ako nagtuon ko kay Branham, college pa ko way back in 1978. Ngaway pagikosing madamo nga nabalaan sa Biblia, kag nakilalaan nga mga Bible teachers kag expositors. Convinced na ako sa Branham, gintagaan sa Diyoseng pabor, gintagaan sa mga revelation sa Biblia, agon sa lang siya makatudlo kung anong ari diri. So, sa akon gipamatian sila, ang ilag lang halos na pick up sa aton scripture readings, amo lang ang tithings. Nasundan nyo ko? Ang ila sarang nakita, amo lang ginang ikanapulo. Kamu mga believers, I thank God nga ini nga kongregasyon is a tithe giving and tithe believing people. You sustain this local ministry from your liberal heart, nga inyo gintuwa nina nga
kasulatan kag inyo ginhimo. Amo lang na ang ako nakita halos sila tanan wala gid sing may nag-bypass nga pick upon ang doctrine of tithe giving sa Genesis 14 kag Hebrews 7. Kag dason mayra pod sing madalom-dalom sing palananawon ang ilaging fokusan si Melkisedek. Sino ni Melkisedek? May isa nagsilig kag naka-appreciate ko ni. Blessing kay ni. Damo gani nag-comment, Pastor David Gosek, how blissful is your sermon about Genesis and Hebrews. Silinya. Si Melkisedek pala, sa ako naginbasa, daw akon siya makumparar sa isa ka kumit. Sinong kilala anong kumit? Kumita ba? Isa kagabi kumagwa kasi mabalay kang magtulog ka sa kalangitan. Sa hinanali lamang may ara nagkurit sa kalangitan. Psst! Ma-start siya somewhere sa wala pa nga kalangitan. Kag kalit lang siya mo pakita sa imong mga mata kay siya daw kalayo kakasanag amo na ang gitawag kumita. Falling star kung siya iban pa. May iba naman magsiling naman kuha na siya ng bato na siya nga bulalakaw kung sa Bisaya pa. Kag pag kurit sa kalangitan, hindi siya magtiner nga daw magpakita-kita pa sa ikatahom. Psst! Pag amo na dula dayon. So si David Gosek niya, si Melkisedek daw ako siya ginkumparar sa kumit. Psst! Nag-amula na siya kadali sa Old Testament. Why siya nagdugay? Pwede ka pa kapangita iban pang referensya ng si Melkisedek ginistoryahan? Wala na. Sa Salmo, ara naman siya. Psst! Daw kumit gihapon. Daw kurit lang dula dayon. Pero gintunan ko siya sa katahom sa iyang personalidad. Of a fact, ang atong propeta nagwali man siyang, who is this Melkisedek? Nga siling niya, one of the mysteries that must be revealed in these last days. Madamo pag-iban, nga ilagin pick up nga mga madalom nga bagay kag matahom, kag makapaligon sa isa ka tumuloo. Luwas sa isa ka bagay. Wala sing may nag-pick up kag nakasilip. Ay, I'm using Tagalog word, silip. Nakasiplat kung sa aton pa. Wala nila masiplat nga ang doctrine of predestination, sarang mo makita sa Genesis chapter 14 verse 18 to 20 kag sa Hebrews chapter 7 verses 9 to 10. Suliton ko, wala sing may nakasilip, wala sing may nakasiplat, wala sing may nakakuot kung kinuha ay pag mga blessing kasubong balasang honey nilang dugos imo man nakuoton kun himuon abi sang mga bi ang ilahani sa isa ka liki sang bato dito sila mag-obra sang honey. So, kinahanglan imo sa kuoton. So, wala sing may nakakuot sang revelation, sang predestination, luwas lamang kang William Branham. Pero wala naton ginta si William Branham, nga daw ato na noon ma-lost sight kung sinong naghatag siya sing pabor para siya makakita siya ng revelation. Jesus Christ is the fullness of God. So, the revelation must halin sa Diyos. The revelation must not yet go to any man except it will go first through Jesus Christ. Amen. Itanom nyo kina any revelation from God the Father will not go to any man bypassing His beloved Son, Jesus Christ. In fact, ang book of Revelation amo ni ay yara sa Diyos. Ang ginhalinan, ginsangtan ng Revelation, of course, God the Father, whom we call Jehovah, who is called Yahweh. Saya ginaghalin ang revelation. For He is the planner of all these mysteries. Then halin sa iya, in particular ang book of Revelation iya ginhata kay Jesus Christ. Ang Revelation 1:1, the revelation of God, which He gave to, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him. Sino? Kay Jesus. Then halin kay Jesus, ginritso yadan kay Jan di Beloved. Gintawag niya ang isa sa angels kag iya ginkomisyon nga manaog halin sa langit pakantos kalibutan magkanto sa particular nga lugar gintawag Patmos kag nag-report kay John the Beloved. Ginsulat ni John the Beloved kay ginpadala sa 7 messengers or 7 pastors sa tong literal churches sa Asia Minor. Kag antes pa ina nga revelation maabil sang mga tumuloo. You see the channel? So suliton ko sa matanan madamo nga akong ginbasa, madamo sila sing may na-pick up, ginimo nila nga sermon sa Hebrews 7:9 and 10, kag ang nagapanguna tithings, that's one about Melkisedek.
priesthood. Kag madamo pa nga mga subject, except lang sang predestination. Wala siya may nag-pick up. But listen to this. Sarang yun na mabasa? Ang title sa nga message, God of this evil age. Sining sang aton prophet. The Bible said, I believe it's Hebrews 7, that Melchizedek, when Abraham returned from the slaughter of the kings, Abraham paid Melchizedek tithes of all the spoils. Genesis chapter 14, verse 20. Hebrews chapter 7, verse 9. Amo na ha? So, biblical na hambal sa prophet nga pagpauli ni Abraham, halin sa pagpamatay sang mga hari, si Abraham naghatag kay Melchizedek sang ikapulo sang tanan nga mga inagaw. And here is Paul saying that Levi, in English na pag-pronounce, sala man kung hindi, you know very well, sinong ginamin atong luyag ipadangat sa inyo. Levi who received tithes, he paid tithes, for he was yet in the loins of Abraham when Abraham, met Melchizedek. So whatever that Abraham did, then we find that Levi was then in Abraham, which was his great-grandfather. Abraham bigat Isaac. Aton to ibalik karon ha. Isaac bigat Jacob. Jacob bigat the patriarchs. 12 sila kabilog. Isa na si Levi. Now next, basahan ninyo ang comment ni William Branham. Out of Hebrews 7 ha nga ang istorya hatagay ikadapulo kag amo ang paborito sa itong akong tanan nabatian. Pero lang tawang aton propeta ano ang silip niya dito. So then you see, ano nakita niyo? Ang ilan nakita, bayranay ka na puro. Patyanay. Pero siling, but then you see, here comes into perfect view, predestination. Oh, grabe. Ang mata sa propeta, ini nga picture sang Genesis 14 kag Hebrews 7. Perti kadako siya panulok. Predestination ang iya nakita. Grabe! Wow! Nga ang predestination man ang iya nakita. Amo na ni Joy. Sige Joy, ibalik na to. Ibalik na tong aton illustration gaya na sa to mga tao-tao. Tao-tao lang to pero tindi. Grabe ito nga. Visual aid baya. Ang breaking nila, tithe giving lang. Pero ang breaking sa prophet, predestination. I-print para basahon natin. Just let me just break it. Just a minute. Okay? Klaro na sa inyo? Don't stumble at that word, predestination. Huwag sanang matisod kayo sa salitang predestination. I know you do. Sabi niya doon sa nakinig sa kanya sa araw na ipinangaral niya ang mensaheng itong title, God's Power to Transform. Alam kong natisod kayo sa salitang predestination, but listen, it's not my word. It's one of God's words. Hindi ko salita yan. Isa yan sa mga masalita ng Diyos. You want to read it? Read Ephesians 1:5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ according to His good pleasure. Salita pala ng Diyos yung predestination, which He has predestinated us to the adoption of sons through Jesus Christ. See? Okay, sundan nyo. Just let me just break it just a minute. So, gabasa lang ko, I really wonder the grace of God nga atong gialagad. Consider man theologian lang, no? I-expect mo siya nga pagsiling niya nga, let me break it just a minute. Guro, ang iyang daling himuon quote naman sa another scripture, somewhere in the Bible, labi na guro sa New Testament, kaya aragi man ang mga doctrine sa New Testament. Guro, mo quote siya another scripture, kagpakot niya may siya. According to Greek, to the original Greek, this word is this and that. Amo niya guna pag-breakdown. O kung Muslim siya nga, applyan niya hermeneutic, applyan niya exegesis. Wala ko ginapakanubo ang mga tao nga maayo sila ha. Kaya may ara po mapuslan biya sila ng mga paghago.
Naghambal lang ako sa estilo sa atong propeta sa kay man inang word nga break ba oh. Kadumdum ka mo nga si Cleopas kag ang isa pagid kaoto sa Luke 24 nga nagmasulubon kay si Jesus tatlo na kaadlaw halin nga ginlansang sa cross. Pero wala sila kabalong inang ila upod dito sa dalan nila na updan kag ila ginhagad nga magtiner sa ila balay kay dulom-dulom na si Jesus gali. Sino kadumdum sila maupdan jud ko kundi na suwang kuna-una. Kag samtang sila ara na sa lamisa kag mahana na nga manihapon, ginbreak ni Kristo. No, you see the word break. Gintipik-tipik ni Kristo ang tinapay, katatlo mas lang makaon mo. Kag madamo ko nabasahan nga, siguro si Jesus, ang ila sang una, prayers sa nihap ka upod-upod, may style si Jesus sa pag-break. Mayroon sa mga approach ba paano i-break. Kag ang pinakauna, ano gani gid? Matangla anay sa langit. Amen? Nga pasalamat anay pagkatapos among pagtipik-tipik. Sunod sa Luke 24, tapos ni Kristo gintipik ang tinapay. Nabuksan ila mga mata nga, oh, si Jesus maglining aton upod gali. Kagdason na dula gilayon. Da may liabi ang word nga break, pagtipik, da may ara sang key sa ila panulok sa pag-identify nga si Jesus ini. So ang pag-explikar sa spiritual ang tawag sina breaking. Ang mabugat nga doktrina, ang mabulay insindihon nga pagtulunan nga ara sa sulod sang mga pulong, ipagwa, amo nang itong exegesis. So, I should believe in proper words sa higher theology. Ang gitawag exegesis, pagwaon mo ang pangunahuna nga ara sa pulong. Hindi exegesis. Anong exegesis? Wala sa pulong, pasudlan mo sing pangunahuna, kay imo pasudlon ang imo interpretation. Wala dira sa teksto, imo pasudlan sa imo nahuna, tapos magsulod, imo pagwaon kag isa-isa ipakaon sa iban. I can agree with that. Ang proper interpretation is exegesis. Kung anong ara sa sulod sa pulong, among imo pagwaon. Galing lang ang ila, pagwaon mo, tunan mo anay formal sa Bible School para magkaara ka abilidad sa pag-exegete, pagpagwa sang kahulugan sa pulong. Kaya kung muna kita sanan mag-exegesis ta. At rasado na kung muna. Pasalamat ko may propita kita nga ang style sa pagpagwa sang ara sa sulod sang pulong hindi by proper hermeneutics or how good it is, kundi a direct spiritual insight, spiritual nga pagtulok nga sado katalom like an eagle kag sada niya makita kung anong ara na gintago sang Dios. Kay ang nagatago sa kapayagan is God. Deuteronomy 29:29, the secret things belong unto the Lord our God, but the things which are revealed is for us and for our children. Okay? So, ang pag-break sa propeta sa predestination, taon ta kung paano yung gin-break. Just let me break it just a minute. Say just a minute. So, to break this out of your mind. Look, just as you were in your father, di man Greek word ang gihatag, di man hermeneutic. Woo! Every time mahinig ko bang balikon, kung hindi ko kapugong biyak nga mupundo ko sa pagbasa, muluhod ko sa magkapungko ko, dito lang ko isa sa kamp, muing kulod, pilato magkaulog ka style ng Barbanam, Lord. Sigo-sigo magilor nga kung pagkatao, nining style ni Barbanam, mag-speaker, Lord. Ikulog sa mga butang na sipiat ng tawhana, dilin dapita, wagi, makailog siyang dapit, dili sa kong kasing-kasing. Amen. So, samtang nagabasa kita karon, kamo check sa inyong konsensya. Unsa ron diha ang dagan, ano ang takbo diyan sa kalooban mo ngayon habang binabasa natin ito. Ito ang paraan paano ni Abraham break down ang mystery of predestination, sabi niya. Just as you were in your father at the beginning, a germ seed. Did you know that? Hindi niya sinabing, some of you, every one of you, bawat isa sa atin ay pwedeng makapasok sa breaking na ito. Na ang bawat isa sa atin, bago tayo ipinanganak, ay nandoon tayo sa ating Ama. Amen! Ito ha, ito naman. Mauna, taga-in time na po ni. Bisag, sulti pong Brother Branham, kita ito punta na mga panatik ay nga muna tagparot. Dahil sinabi ng propeta, kain na lang tayo. We still have to check it back to the Bible, parang will establish ang ating unawa. Sabi niya, great. Di yan tama. Kasi pag imo na i-stricto, mulampas ka rin dito sa 16 ka mga
Explicar ko na karon. I-retain nyo lang ang iyang hambal dire, great-great-great-grandfather. Pero ito na ang scriptures. Sabi yan ni Barbanam, habang ito ay scripture, read the book of Hebrews. Oh, he's giving us a guide what to do. Sa iyang sariling salita, great-great-great daw. Saan yun? Great-great-great. Pero sa hinhambal niya nga, read the book of Hebrews, dito na tayo, papasok na, huwag ka nang aalis pa. Where that we find Levi na Hebrews 7, 9 and 10. Oh, ibalik na Diyo, ibalik na. Gihatag na sa prophet ang scripture ha. Tanaw na ito katong great o mao ba to ang atong absolute. Wow, salamat. Tanaw na ito kung iyang giingon nga, kita ko no, bawat isa sa atin, we were in our great-great-great-grandfather. Absolute ba yan? Ang absolute ay ang kanyang binigay scripture na Hebrews 7. I really like digging into the depth of the message. Ikaw ako, ibutang inyong kaugalingon tag-usa-usa. Hello, kamo na sa live streaming ha. Kung inyong nakita ni, hinaot makatabang sa inyo ni. Kamo po diyang naminaw, Tabuilan, San Carlos, o kinsa pa man nga nag-view karon sa atong service. Ibutang inyong kaugalingon ni ining tawhana. Babae man, kalaki man yung pigyura o. Ang ihang figure, makasabot ka nga laki ni siya. So, bisag babae ka, ibutang dili mong kaugalingon. Kay siya ni si Levi, si Levi, siya ni, ako ni, ikaw ni. Ang iyang ginikanan, kini o kini. Jacob, Leah. Di ba ang inahan ni Levi, Leah, no? Hello, balik na po tayo Bible study, ani. Si Leah. Oh. Ang bata ni Raquel Duhara, si Benjamin o si Joseph. So, Levi, Jacob, Leah. Directly sa likod ni Levi, duha ka tawo ang involved sa iyang pag-abot sa kalibutan. Kini o kini. Pero wa po ni mutungha o wala po ni kini. Sa likod sa duha, may ara apat. Oh. Kay kini siya may ginikanan po, iyang ginikanan ni kini. Kini po siya may ginikanan po, kini. Subot siningon, ikaw may nakay duha sa imong likod, immediately, imuhang progenitor, imuhang ginikanan, duha. Pero sa likod sa imong ginikanan, naapoy tagduha-duha, upat sila. Bot siningon, kada henerasyon sa imong likod, gadubli ang ginaghanon sa taong na involved. O, tarawa, di upat. Kada pong upat, puros po nito sa tag sa may ginikanan mo, sa upat, doble, pila ka buok? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kanang 8 tag-usa-usa, puros po na may ginikanan. So, pila ka buok sa likod? 16, isipan 16 na kabok. So, what silingon? Every generation, the number of people involved in bringing someone to this earth is doubled. So, hold on. Diyan na. Sige, ito masahon. Read the book of Hebrews where that we find that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham. Now, look at this. 4 generations behind sa likod niya. Sili niya sa written word, 4. Muna nga itong absolute is the Bible, not what the prophet say. Kay Abraham, to begin with, is least educated. Pero, get what he means, not what he said. Malilito ka talaga, Brad, kahit patay-patay ka sa constitutional ka. Malilito ka talaga, because Abraham is a man. But, get the expression from his heart. Ang sabi niya, bawat isa daw is from our great. That is not absolute. Ang absolute is, itong Hebrews 7. Si Levi, si Abraham ay 4th lang behind him. Sinabi, 4 generations behind. Ang immediate generation behind Levi is this generation of Jacob and Leah. Then the second generation behind him are these 4 people. 1, 2. Third generation, ito. So, ang lolo ni Levi, di ang generation. Di ada rin, no? Isaac, Jacob, Levi.
great-grandfather ni Libby. Hambal pa great, lampas na. Sobra na sa 4 generations. Ang yang hambal, 4 generations behind him. Nakasundan ko ninyo? So muna ang atong absolute is amo na ni example mga teachers ha. Ang atong absolute is the written word. Kung anong binigay ni Abraham na written word, yan ang ating absolute. Pero siya mismo pag mag-express in his own words, pwede siyang mulapaw, pwede siyang mukabos. Pero nahatag na niya ang scripture, yan ang absolute natin. Hindi yung great, lampas na dire. Next reading na ito, mahimuot yun mo ni ini. Talagang very interesting ang topic na ito. May nagtanong kay Brother Branham, I am saved and have been baptized in the name of Jesus Christ. But how do I get away from a stubborn spirit that I cannot seem to break away from? Brother Branham, luwas na ko, nabaptisuhan ako sa ngalan ni Jesucristo. Paano ako makapalayo sining batinggilan nga espiritu, stubborn spirit, nga daw hindi ko kapanglipadlos palayo sini. Sabat sa Pito, well, my Christian brother or sister, whoever it may be, now, most times when you find people that's got stubborn spirits, it is usually a complex. Pundo, ang salitang complex, it is composed of 2, 3, or several things. Katulad sa sakit pag saling complicated, komplikado. Kaya halin yan sa complex. Komplikado, diabetes, may high blood, heart problem, tanan-tanan na lang. 3, 4 kasakit. Nagsugod na isa pa lang anay. Pero wala maayo, nadugangan pagin, nag-complicate. Ang stubborn spirit, ano ba sa Ilonggo o Tagalog ang stubborn spirit? It is understood. Stubborn, batinggilan, tig-a. Tig-agid? Stubborn na, stubborn. Ang stubborn, komplikado gali na kabalatian sa espiritu. Let Brother Branham explain it. Complex. That causes this. Ibig sabihin, maraming mga komplikasyon bago ka nagkaroon ng stubborn spirit. Oh, now listen now. Either they have inherited it from a mother. Sana joy, katong ang atuang visual o pwede mabutang diri, oh. Anak ko. Oh, ito, may stubborn spirit ito, ha? Okay, ikaw ni Abi, ako ni. Mayroon kang stubborn spirit. Wow, I like this. Parang sasabog ako, Ilagay mo dito kung anong ugali. Babaydor, palahubog, kawatan, kotso-kotsiro, maritis, lahat nasa taong ito. Kawawa siya dahil komplikado yan. Maraming involved yan. Maraming daghang nag-ambag-ambag sa ugali niyan. Ibalik yung Coach Joy. Sige, nice, nandoon kayo. They have inherited from a mother. Oh, sana kung yun, nandito lang yun, oh. Either iyan ay napalubli sa iya tatay nga side, o kung siya nanay. Mother, father, uncle, aunt. Okay, apply ko na, ha? Ini siya, iyan ni tatay. Ini iya tatay. Tanan niya ni mga utod nga lalaki, iya tiyo. Tama? Agree ka mo? Ining iya tatay, kung may mga utod ni siya nga lalaki, iya tiyo ang tanan nga mga utod nga lalaki siya tatay. Ang iya tatay, kung may utod naman nga mga babae, iya naman tiya. So inang iya, stubborn spirit, pwede na makuha sa iya katiyuan o kung siya mga katiyaan. Ang iya nanay naman, kung may utod naman nga lalaki, iya man tiyo. Kung may utod naman, iya man tiya. Diri palangadaan nga generation, wow, di na magwanta. Di na magwanta ang load sa mga negative nga mga attributes na kung hinali naglusot kag iya na among ginkwikin sa Ginoo kag ara sa napaslak sa iya, makaluluoy na siya. Manakita mo? Thanks for the new birth. Hallelujah, let's clap our hands. Salamat sa buhay maguli o pagkatao pag-usab. Deleted ginatanan. Kasubong ba sa itong cellphone, tanan ng mga maot nga mensahe, o imong basahon, imong scroll, babasahan pa ni mo itong way back pa sa mga 2000 anong tuig. Nasod gagalain ka, na ma-repress ang mga nakalatabos kabuhi mo. Para masolba na i-delete na tanan sa imong cellphone, sa imong keypad, kay wak ka na ibabasahan. So ang atong pagkatao is a complex one. Tanang generations behind us,
up to the fourth generation, pwede na sila, kay inang imo stubborn spirit, dito na kundi halin. Kaya pasa from generation to generations. Or grandmother, grandfather. O, rin na punta. Grabe. Ini iya ni ginikanan, ari di ang iya mga katiyuan. Ang iya sini katiyuan, kakatiyaan, ari diri nga generation. Di adiri nga lumbay. Diri na nga ini nga generation, ari di ang iya lolo kag lola, di ba? Tama? Iya ni lolo. Pero ang iya lolo, hinali may utod, hindi iya na tiyo. Iya man nagyapon, lolo. Sundan nyo ko. Ang iya naman lula, kung may utod na, iya man na lula. Ang iya tanan mga lolo kang lula, ari diri nga generation. Ang diri naman nga linya, iya na mga great grandparents. Amo na ang 4 generations. So kung maglampas pa, wala na ang Biblia naghambal. Let's stick to the Bible. Kung may mangkot sa akon, Brad, kumusta dito? I will not presume to explain. Di ko na trabaho. Ayawan ka ko explain sila may mechanic. May explain pa ko sa may mechanic. Bahala ka diha. Gusto mong maglibog-libog ka lang ni. Kag ibantay ko sa akon mga elders. Tagaan mo guide bilang inyong magulang ha. I say magulang. Basta wa na gani scriptures, hilom ka lang sa imong kulingon. Hold it kung strong it ang dating sa imo. Keep it to yourself. Biblical na sa Pablo. Ang matagtao maghupot siyang pagtuo. O okay si mong imno-imna. Ayaw ina, ay ginam ana brad, kaya di ka inom ka. Inom malang na, kaon malang na, wa na labot sa kalawasan. Kung para si mo okay, hopti, ayaw gitulo, ayaw gidili, ayaw gisugo. Tama? Di ta magdogmatic, basta wa tay authority. Ang atong authority is the written Bible. Not even what Brother Branham said. What the Bible said. Pero nindot, pag-ingon what the Bible said, sulti ang propeta, wow! That's my stand. Pero i-compare ang the prophet said and what the Bible said, dito ko sa what the Bible said. The Bible can stand by itself. Okay, so, nakita na ninyo ng istorya. Kundi, nakita ba ninyo ang predestination? Even our natural birth is based on election. Dagan sa lumba ning kinabuhi. Bisag wala na lang niya. Sa bagay, kini nga mga subject, dugay tanan nag-explicar. Kabalo ka mo. Sa gitawag nga fertilization process, pag magtalik ang ating mga magulang, na we are sons and daughters, we have a clean and holy mind. Kung maipasok tayong scientific na anggulo, siyempre physical yan. When you say science, something you can see, something you can taste, something physical. Sana ang Holy Spirit, the Spirit of holiness, will block anything that is carnal and intellectual sa ating mga pag-isip. Pag magtalik ang ating mga magulang, on that very moment na ang ating tatay ay palalabasin niya ang kanyang similya, naibabaw mo pila ka milyon, ang kanang gitawag sperm cells, di na parehas karon ng ilahang gibalita. Sa panahong Brother giingon niya, 2 million. I'm not saying that is true, but on account of the Exodus, I will pick up that figure of 2 million. Kasi pag alis nila sa Egypt, kung imong isipon, close to 2 million ang ilang kadaghanon. Sa ilang gidaghanon nga 2 million, bisan si Moses, wala gani kasulod, except sa duha kinsa man tong duha, Caleb and Joshua. Original gikan sa Egypt. Ang nakasulod didtong daghan kayo kadtong mga bata nga nataho sa wilderness. Pero katong original gyud ibutang tabi gikan gyud sa panahong Brother Branham, if I would use it that way, duha ra gyud ang nakasulod, Caleb ug si Joshua. Okay, 2 million. Pero karon na imo ingon 3 million, na imo ingon 4 million. Lately pila to diyan, napagay pila to 30 million. Ang akong amigo, not to mention his name, nanaog sa barko, gina sa si doktor. Pag gusto ni Mr. Gutierrez, magkaanak ka sa imong asawa, manaog ka sa barko, sagura imong lawas, kaysa ako ang examination, ang imong sperm count kulang. Kay kung ang kadaghanon sa sperm sa lalaki kulang, bisag sige kag doon sa imong asawa, di ka makapabuntis sa asawa mo dahil ang problema, ang sperm count mo kulang. So ang present sperm count naman na sa mga 4 million, 6 million. O sige, sa 2 million na siya ta. Di, sa tanang dimension ko na on account of progress of science.
Balik na ta ka Abraham, 2 million. Pari, kadang 2 million nga sperm, huwag mo nang tanahon, pati ninduta biyay, pagwa sa similya sa tong tatay ba? Para sa tagnaong. Mura na sila ka ng pito-pito, lingin silang ulo, niya may ikog sila. Kadang ilang ikog, gidesign na sa Diyos, para muna mo propel sila sa babag, mailisi. So pag iyang ikitiw ana ang iyang ulo, mudagan. So imagine ang 2 million ha, pagguwa ana sa ato ang tatay, lumba na sila. Lumba sila. Ang ilang destinasyon, ha, predestination. Ang ilang destinasyon, atong isa ka itlog sa atong nanay, nga out of 1 month, si nanay na pod. Patindighanan niyag mga eggs. It is called uba. Tuwa sa ubare. Sa kada isa ka bulan, isa lang ang mamature. May anak kamot kung ang korte, iya na ano itong term gigamit sa science? Iya ipagwa sa ubare, iya ipagkantoon sa tube. Fallopian tube. Maghuwat diha, nga ang sperm sa tatay kung doon ay sexual contact ana nga season. So pagwa sa sugpon ha, pagwa sa sperm sa tatay 2 ka milyon, example gamit ang propeta, 2 ka milyon. Lumba na sila ang ilang destinasyon, ang finish line katong ig sa nanay nga nana sa fallopian tube. Lumba sila, lumba. Ang unang makaabot pagsoda na diha iya din hakupon. Yun. Oh, now, niya na dayo. Muna ang korte sa sperm cells sa to ang tatay. O kitang mga lalaki. O, pila kabok na, 2 million. Gamito na to ang esprobita. 2 million. Somewhere sa fallopian tube sa tong nanay, na ay usa ka egg. Puros na tanan fertile, taking nga mga fertile tanan ha. So, lumba sila, nganong lumba man. Kahinali ang usa sa ila, makasulod na sa egg, kanang egg, mugahi na siya. Paggahi niya, bisag doon na pa'y gusto mo, juwin dito. Balik sa agi, bunggo siya. Gahi naman, nga naman, nasudla na sa sperm. Daghantag magamit niya, punggan ko lang. Kaya gatis, ganagapati ka ng manulod, pero ilimit na to, kana lang effective o makapaklaro sa itong gina. Ano, naulumba na, kalawa na. Unsa ba may hitabo, pag inang sperm nga ordain, predestinado, nga makasulod, makaunag, abot sa egg cell sa nanay, kadtong 1,999,999, mga matay ito silang tanan. Mamalandong ka, igsoon, kini nga revelation, kay predestination ni. Pag puno, daghan na kaninig mechanics, pamati ha, I am talking in the love of Christ. Pag daghan na kaninig nga may mechanics, maglingkod ka na lang, hello! Osborne ko akong isulti. Pag bastante nagag-mechanics ini, unya maglingkod ka na lang, ay kagsalakyan da kasi mong negosyo, kay boss malanta, niya mamalandong ka, depende sa Diyos, nga nahimuot sa pag-bliss kanimo kay anak kaniya. Ikaw yun makakita, ma-bliss yung kanini nga revelation. Kay imagine, kadtong usa ka milyon, 999,000 o 99 kabok, imo po biya itong mga igsoon ba ya? Mga igsoon po ito mo. Pero atay may mo kay idya-idya ni ang kalawasan. Iya-iya ni. Dunay finishing line ni. This is life and death. So ang dili, makaabot nito, all else will die. O saragyo yung mabuhi. Okay, pamatay mo. O, yan niya. Suod na siya. Ang uban, pagitag idiasa makasulod, dili ka naging kasulod pag nanay usang gidawat, wala, absolutely wala na gawin makasulod pa. Kay usara gyud ang predestinadong mabuhi. Og diyan idugang ko pag yun. Strictly Mrs. ni tanan. Kadtong nakasulod sa egg niya nabuhi siya, di pa na maoy tinuod nga kinabuhi. Og niya pas Brad Pitt unta kay salamat ko sa inyo kitagaan ko associate pastor nga ang among leader sa Ghana. Although ako mabatyagan sa mga elders nga, parehas kita talaga ani nga naman. Our mystery is held by this one mystery. Apil na mo mga sister. Di ba nagaganumingon tulo ko ninyo? Bahalag ubang mga mystery, wa mo'y klarong pag-intindi. Baka klaro lang mo ni sigurado na mo. Because the new birth is caused by one solid mystery. Ang Luther is only one solid mystery. The just shall live by faith.
Ang new birth ni Wesley is caused by one solid mystery. Beyond justification, it is sanctification. Pandinip o bayan, I believe, kini nga mystery, only God can reveal this. Pag solid mo understanding nini, mahitabo lang na, if you keep on caring about this revelation, ang mga mechanics imong i-welcome, then, nahimong nahigda ka na, imong nang i-meditate, God will cultivate this revelation para ma-enrich pagid siya, diha kanimo. So, balik ko na ko ha. Okay, taking, for example, nga katong binhi sa tatay, nakasulod na sa egso, potentially conceived ng bata. Dili pa ginamaw ang tinuog na kinabuhi. You know why? Kining istorya, natural life lang ni. Probisan pa man, pag mabuhi ka, predestinado ka. Mauni sa among ministers meeting sa una, ingon sila, Pastor Sakayan, inang sili mo nga ulsol, gato ka nga ulsol predestinado? Absolutely. Bisan ang old soul, predestinado yan. Listen to this. If you are a true Christian, truly like Jonah was, God has already got your fair paid. Nangita pa man si Joy? Ako ba kay Babi ang Diyos akong handom ay nga, buot na ako kanang batanon nga mga minister, kanang hubin pa yun ako. Kaya nag-start ko, dig down sa mission, start ko tulo, naman ko sa mga 30 years old. Kining revelation dapat ni sa mga hubin, kanang energetic pa, powerful, wa pagibatyag, para nga burag yung sabog yun, burag yung bomba. Pero nahin mo po yung challenge na ako, para po sa mga katigulangan sama po na ako. Dili ni pa dako, di ni pa hubin-hubin. O, unsa diha. But ganing lang tungod ba nga impact na revelation ba? Kinalan mo sabay ang imong physical. I don't desire this, pero this seems to be the cause of my extension sa akong kabuhi. Nana, sige, basa na ta. Osborn ako. Ang unang sperm makasulod sa egg, predestinado to siya. And we know very well, dito ma-develop ang triple being that each and every one of us is. Body, spirit, and soul. Ayaw nag-separate nga, may soul dito. O niya, unsa pa. Diha sa sulod sa nanay, gibuhat ka ng tulo. WOM. Acronym. Where one is made in the beginning or at the beginning. WOM. Where one is made from the beginning. Kaya mo na ang brother dito doon na 357, siya po na apo po na siya naman teknalain po na sa style po, acronym. Wa ko hindi ko naghimo siyang conviction ko lang, maganahan lang ko magbasa, masilip din ako ang acronym. Mali para po ko, and that draws me closer to the Lord. Wa ko nag-apply, if you cannot believe it, may problema sa ako na. WOM, where one is made from the beginning. Kanang tulo sa tiyan at tanang gibuhat, that can be biblically supported. Okay. If you are a true Christian, truly called like Jonah was, God has already got your fare paid. Get off that ship going to Tarsus anyhow. God predestinated you to this life. Nganong predestinado man? Imagine, 2 million mong naglumba. Pagguwa sa imong tunog yun mo. Nga naman, ang unang makasulod mabuhi, ang tanang mahabilin di sa gwapo pagkakayo, macho kay ka, patay kang bataa ka, o sa ato mag-istorya. Kay once nga makasulod na siya, that's it. Mugahi ang exhale, di na gina siya mo receive pag additional sperm from the companion ni anang iyang gidawat. Bisag iya mo to mga brothers. Okay? O butangan na to glain nga visual aid. Ang maporma ni Antong, katong bata atong, ang naporma ato, body, spirit, soul. Kanang iyang soul, predestinated, iyang body, predestinated. Everything about that man is predestinated. Kaya ang pagkaon anang inahana, everything is from the blessings of God. So, ang kanang bataa, time and nourishment na lang iyang ginaglanon para mudako siya. Nevertheless, according to the Bible, o sa panuno pa, all is wrong. So you need another life. Mauning atong istoryahan ka. Kayang predestination duha, natural and spiritual. Basta tambo na pong uban. Election is both applied in the natural sense and in the spiritual. Atong ginikanan ni Joshua o ni Caleb, kikinahanglan po itong mga tawhana.
Pero ang spiritually elected was only Caleb and Joshua. Okay, so kita, predestinado ta, tananta kinabuhi man ta, predestinado ta kinabuhi man ta, atong kauban nga matay man to. Ha? Nakita na ninyo? Bro, sorry lang bro, diyan ako mga 69 years na kong buhi. Katong ako makubanan sa unawa na. Pero I am now also about to die. So what is the life that we are talking about here? That was truly predestinated. Na nakita ninyo ang klaro? Clear na kayo ng atong picture karon ini nga mystery. If language means anything at all, we must admit that Judas was chosen by Jesus. Oh, John 13:18. Yet he was not clean. John 13:11. Judas was also given to Jesus by the Father. So, putol una, kabalo ka ba si Judas one time, doon na po siya lumbas kinabuhi. When Papa Judas and Mama Judas meet each other in a love relationship, ang kauban po ni Judas po, mo po na ang ilang figure abit 2 million. Dagan tuno. But God the Father was, kay ang Diyos sa bubiyan nga determine. Siya nga determine, unsang bata ang ipakataw, unsay color siyang buhok. Everything about you, God is the one who prepared what you are. So, sa 2 million nagalumba, nakita sa Diyos nga kana nga sperm cell, si Judas na siya. O kana siya may makauna dito, muni siya ang magpulto ni Judas. So, si Judas, gibantayan po sa Diyos. Even from the beginning, predestinado po si Judas. So, yung pagbugating mo, ti na patay ang also, predestinado magali. Na, you see. So, there's a lot of laying in the place of the Son para maklear ka. So, bisan si Judas gihatag po. Si Judas po, applied po siya katong 4 generations. Pero in this life lang, let it be noted here that the choosing and giving is the exact parallel as in the illustration of Moses and Pharaoh, Jacob and Esau. For though Esau and Pharaoh were both foreknown, oh, hallelujah, they were predestinated to wrath. Puros na scriptures na ba ay? So, di lang itungod ba sa restraint of time ba? Ipanghatag ko ni tanan, na sa inyo ang kakogi, nga nakamong record, kay bisan pagtipig sa record, diri sa yon. Bantayan yun ni mo kung siyang materialan ni mo gisuat. O niya, available in a minute, pag mabot sa imo, nag-meditate ka, imo na yung mag-grab, imo na yung basahon. Yet, kung muna imong kinabuhi, dili bugat. Anything done in love is not boredom. It's not boresome, rather. Dili makapool, dili boring. While the end of Moses and Jacob was glorification. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also, what? Glorified! Yan ang mahantungan natin sa bandang katapos-tapusan sa ating the race is not over, Judah. Oh, who can remember that? Where is my mother? Go to the valley of lepers. If you can identify them. Oh! Valley of lepers. Judah, run, Judah, run. Hingagawa, Judah. The race is not yet over. Oh, pati ka sentimental sa ako itong pelikula mo. Hallelujah. So, karon born again ako. Ang akong kaubanan to, 1,910,999. Tapos na to. I am still in the race. No wonder pagkakita na ko sa pasaling nga, no. The next thing is rapture now. I've explained it a minute ago. Patilipayan ako. Kay may nato ako usa na apay mga believers. Nagatubang ta sa isyo. Usa mamusot sa persecution, so sa tribulation. So keep on the race is not yet over. Patuloy. Hallelujah! 1 Peter 2:8. Ato siyang pabasahon. Ang gipanghatag na pero we did not enjoy hearing them. Pero kamo naghihatag na sa prophet, bisag di na ko ihatag karon tungod sa time restraint. Pagbasa na to ang mga scriptures ni gihatag ni Abraham, very edifying, very rapturing kayo ang maong mga scriptures gihatag. Sige, Joy. Truly predestinated believers stay with the word. Ang ko lang yung putlo ni kay. At least nahatag na nako ang highlight. Ang highlight, nga sa ato natural na kabuhi, komplikado kay na kinabuhi. 4 generations behind, impart sila mga genetic code. Gari nato, kung born in sin, sin iniquity,
mauna nga atong kinabuhi sa atong first life is a very problematic one. So, muna nga nangita ta, porsit na magipangita ta ta kasabot. So, dili pa to absolute, dito ang tinuod nga kinabuhi. Mauto nga kinabuhi nga giingon nga bisag maangkon pa niya tibok kalibutan, di gyapon magpulos kay siya mismo may kamatayon. Kaya atong gayon nga binhi, munang tinuod nga predestinated to eternal life. Ang iyang predestination ato is eternal life. Judas, Pero, Esau were also predestinated, but they were only natural people on this life. While Moses, Jacob, King David, and all the rest, and the New Testament bride, is predestinated to eternal life. Amen! Hallelujah! Truly predestinated believers stay with the word, and they will not pervert it. It cannot be perverted. Oh, sons and daughters of God, why can't we have this great fellowship that we ought to have with all the sons and daughters of God? We should have it, but they just will not do it. That's all. Because they are not truly, may something na po yung suot sa una Abraham. Nga hindi man sila, nga dapat kayo magkuntan, magpilusip mga anak siyang Diyos, laking babae, sa sining mensahe. Hindi lang galing sila, amo lang na. Tungod nga sila, hindi man good, matuon nga, mga anak, nga lalaki kag babae, halin sa, ginsuguran ta na ihambal, from the beginning ta na eh. See, as I said the other night, I had wrote down here, but I have not got time to get to it. I'm going to leave it quit now. Continue. That little inside of the inside, that's where you start, which is your soul. Then come from that, you are a spirit, and then you become a living being. So ang iyang gisugdan sa soul, spirit, and body. Now the living being has 5 senses. To contact the second, spirit na has 5 senses. That's the outside body. Senses, physical, and here and here. The inside body has love and conscience and so forth, 5 senses. But the inside of the inside, the control tower, it's either God or Satan. Ari ha, pundo ko ha. Bisan ina nga hambal ni Abraham, pag in time na di na nila gagawas, to begin with, ways lang ito sa prophet, so they don't dig down the message. Kada pag-ingon, the control tower, it's either God or Satan. Diri nag-start katong doktrina sa unang ang old soul ni Satanas, o ang binhi, Diyos. Sa una pa, I beg to disagree. That's not what I understand. Pag mayong ka, imong i-intindi nga ka ng old soul, si Satanas. Si Satanas ba, naga-multiply? So, ang imong pag-intindi na brad, ang old soul, si Satanas, persona, gid, tipik yun sa kinabuhi ni Satanas. Giyon sa ni Satanas paghimo. How did Satan managed to impart his satanic light to a baby? Come on, tell me. Kaya di ka anak ka-speaker, so drop it down. Your understanding is wrong. The statement is right. You must get what is in the mind of the prophet. Pero ang yung English imong intindihon, I rather understand this as saying like this. On the inside the control tower, it's either of God or of Satan. Kana, biblical kapasar ka na. It's either of God or of Satan. Not nga ang imong inyusul, God na. No! Bisag, suwi mo na, that is not God. That is part of God's life. It is of God, not God. Murag correct. Yan ang probinsya, Pastor Skype. Ang aming binasa, ay sinabi namin, ang mabasa lang iyo, ay iniba mo. Hindi ko iniba. Siya mismo nag-utos sa akin. Get me for what I mean, not what I say. So, mauna niyang ginapokusan sa propita, hasta siya gikuha sa Ginoo sa aksidente, mauna niyang gipokusan kining revelation, kanang inside of the inside. I-friend Joy, kinda. Kanang kinda, murag kind of na, no? Sige. Kahunlaan na sa perfect ka nga pag-pronounce. Ang iyang mechanics, reporting daghana, pag magtudlo ka, dapat sinima na. O saan yung makovered ang entire nga picture. Una sa gani mag-study ko sa mahilang ko, Lord, asa pa mamiyan mo? Usa pa kadaghana ba gud Lord ang amo po kayon ani Lord man? Lord, katalaka na kining kinabuhi Lord. Basta Lord ha, sa katapusan ni Lord, pasudlag gibili ang dapit imong giandam Lord. Oh my, hallelujah. Kay katong unang kalag, komplikado kay itong kalaga to. Imagine, 4 ka generation ang yang gikawaan sa mga negativity sa kinabuhi sa tao. Samtang ang suwi sa Ginoo,
direct generation from God. Okay, kinipita. Okay. The Spirit can come out here and anoint. Kadang Spirit, Holy Spirit na can come out here and anoint you to do certain things, and you do it. But that don't mean you are saved. Think of it. Caiaphas prophesied. Scripture na, John chapter 12 na siya. Judas cast out devils. Say the Spirit anointed him. The rain falls on the just and the unjust. Bible na siya. So, ang absolute ani, Hebrews 6. The winds can rejoice with it, but it is what it is at the core. There is where you intellectuals can accept and say, oh, so that looks good. I believe that. That still don't do it. No, sir. And the Spirit can actually make witness of it, and still it is not so. Because if that soul has not come from God, pundo sa katong lumbaanay nila, bisag unsa pa niya ka, blessed siya unang nakaabot, soul of the world gyapon na. The first husband that you have here in this life when you were born, that was of your father and mother. You was of the world. You was gina. Because your mother and father was of the world. So you love the world, for you're nothing but a part of the world. So busa, di gyapon sa gikan sa Dios. By position, iya ka sa Dios, kaya ang tanan iya sa Dios. But by relationship, wa kay relation sa Dios. Kaya imong nature is leaning toward the world. The Spirit can be there, the real Holy Spirit. The Holy Spirit can anoint you, that still don't mean you are saved. It is that inside soul that never dies. It's got eternal life. Atong gaina sa atong gihilan, gaina, human na to siya. Ang life atong eternal gipurpit ni Adam way back sa Garden sa Eden. Busa ang life karon becomes a gift. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So di katagaan sa Diyos, directly na ng suwi, there's no way for you to have eternal life. So the real life is not from humans, it is a gift from God. It comes from God, it goes to God, it's the soul. Muna na. That's how standing here looking at you, I do not know one of you. The Spirit can anoint me, that still don't know, none of you but that inside with inside. Breaks in, that's God. So that is where the outside can reason you think a man say, well, you know I'm not supposed to commit adultery. But you know then, the Spirit tells me I should not commit adultery. Katong bantog evangelist kaduha na mahog sa sin of adultery, maluoy ka na lang. Preacher siya, di na siya angay paning mo siyang pahinumduman. Nahibaw na siya, unsay gidili, unsay gusto sa Dios. Pero ay mahimo because he is not truly born again, and he could never be born again, regardless of how many times he got anointed with the Holy Spirit. Because except you have that gene of eternal life, you could never be born again. In answer, there's nothing to be quickened. So, sige lang siya hilak kaduha. Abot karon kung sige pa siya sa Assemblies of God. Because he belongs to the Assemblies of God. Oh, I should not commit adultery. Hibaw siya na. But you see, way down in there is still that thing in there. See? It will kind of govern around and bitter. Watch it. But when it is directed from the inside, it throws all the rest of it together. That's the guidepost. Katong binhi sa Dios mo, ito real yung gagiyan mo to the Word of God. That is the control tower, the inside of the inside. The soul controls the Spirit controls the body. Inyo na bang nakita migsoon? Sa bagay pati naman ang kapila naman ay gikuan diri. So, buot ko na lang isalig. Ang Dios mo ay bantay na inis kaninyo. Kaya kung tinuod magyuning iya sa Ginoo, mo trabaho gyud ang Espiritu Santo diha kaninyo. Kay dili man ni sa kaalam nga yutan o di man ni subject sa eskwelahan nga pag malimtan nimong usa ka word, limtan na nimong tibok sentence. May kadumdum ka sa una sa eskwelahan. Pag imo memorize ang subject, imo gin-memorize bla. Budlay kayo nga imo i-word for word ang imo knowledge. Kay isa lang ka word imong makuha di in between, ubos na lahat, makalimutan mo na. But if you get the idea, ang imong maestra, pwede pang mo agree sa imo. Moingon siya, nakuha sining bata ang akong gitudlo. Kay ara iya gigamitan siyang iya termino, pero ang iyang idea amo na ang akong gitudlo last other day. So I hope mauna ang matausan nato ha. You may not know exactly the word for word sa quotation, but you see what God is trying to tell you who you are.
what you have when you were born in this life. Di ba lang na ginatulog sa mensahe? Pagkatao na ito, mayroon na ito, Zoe. Inside our soul, may ara binhi nga gibutang ang Diyos. Gato ka mo sila. Paano nyo nabalaan? Ako sabat para sa tanan. Una, kay ginsiling man sa Diyos, pagi siya mensayro. Amen? Paano ito sila kayong binto nga pagtuway man ta kabati? Kako nakabati man ta, sino man na siyang nakabati? Sino man na siya ato nabatian? Kwintong kutsiro? This is a vindicated prophet of God. Ikaduha, naghatag ang propeta Idea, paano mo mapagunitan pag isimapakon nga inang biniyag ito aragin sa imo. Samtang gadako ka, may madiparahan ka sa imo nga longing, something moving, something calling. Hindi na ko naka-interact, inyo na personal nga pilik apon. May mga butang imo mabatyagan nga kadalom. Kang ang yes na ginapangita, spiritual, hindi natural. But silingon, bisan imo brother, imo tatay sini nga fellowship, mayo ka mapangabuhi. Pero you seem not to be contented yet of life. No, hindi ka kontento sa kabuhi. Why na iban, but silingon, may spiritual kang ginapangita. Kako spiritual, na iban, amo nang ginaistoryahan naton. Hallelujah! Nagasunod ba ka mo? Manindog na lang ta. God, you are so good, Lord. Predestination is perfectly viewed in this perpetuation of life. Ito wag ni siya perpetuation, perpetuality of life, which is passed down from generation to generation. No wonder nga itong ginikanan, gin-preserve sa Diyos. Kung mamangkot ka mo sa inyong ginikanan, kung real ka nga ilik sa mga, tuod ka nga may bini, kag bini ka sa Diyos. Istorya imo mama kagpapa kung buhi pa sila. Kakun wala man, may makasugid sa inyo nga, may panahon sang unang nagligan ng inyong, either sa inyong tatay kag nanay, napatay na tani guro tungod sa aksidente, kung balatian. Kabuk, isa na sa rason nga sila gin-preserve, kay kinanglan mamanipis ka sa kalibutan, kay isa man ka sa ginpili sa Diyos, nga magkara sa eternal life o binhi. That is the only reason nga ikaw gin-preserve. Kabalo ka mo sa rason, ang propeta, makaduha na nagtangkang mag-suicide. Sino kaduha na itong propeta sa life story? Nagtangka siyang mag-commit ng suicide. One is to shoot his head, bust his head by a pistol. Pangalawa, he would like to electrocute. Gusto niya nga mapatay sa electricity. Kabalo ka mo sa reason siya gin-preserve. Why ko magsiling nga para siya natural kabataan? But para sa iya mga kabataan sang Diyos. Kaya di basta-basta ang tao biya nga tagaan sa Diyos sa mysteries. God will not break His word. Bahalag dili siya aprobado sa matas ng kalibutan, sa matas ng theologians, pero ang Diyos mag-preserve nga tao nga iya magamit. Hindi theologically trained. Ako gina na sa gabasa kay Lord, kuning nga tao na sa lao nang iya na ginahimo Lord sa pribadong kabuhi. Ini ang iya Lord manner of breaking the word. Pitinggit sa ako Lord, bisan anon ko, I am really born meant to receive the message of this man. Sa ubong sa atong ginbasa. Imagine ang nasilip sa iban, aho lagi titings, aho lagi si Melchizedek. May isa dito mga autor nga nagsiling gali kung saran nyo kumaupdan. May nagsiling dito, dalom-dalom siya. Kung amo gali ni nga sarang masiling nga sinibi, naghatag si Kanapulo, kay dito sa kay Abraham. Amo amo ni siya nga kita, makasala ba kita. Kay dito ta kay Adam, sang si Adam nahulog. Oh, siya lang to ako nakita daw amo pero wala niya gin-relate sa binhi. Wala, hindi sa kambal sang binhi nga pagkatao ni magkitagan binhi. Totally si Brother Abraham lagi na nakadaon kasubong sini. Oh, salamat nakabawi ko. Sa nagligam si Manang nga matya ko buna di basta-basta. Bisan si Jan na ginapadalaan, puro siya na-inlaw ko man eh. How do I show? Basta si Jan nga, tama nito. How am I sure nga ang reaction ni Jan is a favorable one? So nag-prepare na ko. Pagbalik na ngayon ko, bahala na, kanang ilang pangutana din ako ma-satisfied sila. Kailangan man ang, ilang man po na pong dig down. Napo ko'y dig down. Ang akong dig down, nagpaligon ako. Ang ilang dig down, nagpaluya nila. Amen. So nakita ninyo? Basta pag-usap ninyo ang gigikanan sa Hebrews 7 kay Genesis na. Titings lang yun ang ilang nakita sa uban. O uban pang mga subject. Ang propeta nakita niya, perfect view of predestination. The passing of life called genetic codes. From the fourth generation, because Levi was standing, there are 4 generations behind him. He was counted to be doing whatever that generation was doing back in his days. No wonder, sa siya maram nagkati ka na pulo kay Melchizedek, sarang masiling,
it could be said that Levi, who received tithes, also gave tithes while he was yet in the loins of Abraham. So we died with Jesus at Calvary. When he was buried, we were buried with him. When he rose from the dead, we rose from him, from the dead. Daga kayong mga Bible references, anang pagkasultiha, kako ginalay ko lang. Huwag manuno pa, study rin ko ang ani ah. Correct na. Hallelujah. Lord, akong gitugyan kining katawan ni mo, Ginoo. As far as this your poor servant, I have satisfied myself, Lord, that what you have spoken to this man, Brother Branham, had made me strong in this day that I'm living in. We must be edified, Lord, and established by this present truth. Kaya ang yawa, Lord, way back in the Garden of Eden, when the first temptation was released against humanity, he was still an infant deceiver. I am borrowing from the prophet that Satan was still in his infancy. But now in these last days, he is now in his full matured personality. He is now so good in deceiving people. Oh God, so Lord, provision ining among istoryahan karon. This is what made me strong. I cannot understand and jibe why the prophet behaved in this way, in that way. O nakitaan pag mga diferensya siyang personalidad, sama si gihimo ning ubang mga tao karon. But why this kind of man is able to brought out this mystery, when in fact he has no previous knowledge of this from other people, which he was accused to keep on plagiarizing people's teaching, stealing from others' doctrine. But I could not say now where. Busa akong yusisa ang tanan sila, asking them what are their view of Romans 7, verses 1 to 6. Ang ilalang is law and grace is natural, man and woman being married together, and only death can break that marriage vow. Never goes down, Lord, to that germ of eternal life, Lord, as the prophet breaks it in our day. So God, salamat, Lord. We will serve you. Tungod ini nga pinadayag. We can offer our lives as a living sacrifice. We can worship you in spirit and in truth due to this revealed truth of the hour. That's why, Lord, ako nagamuyog yun, nga mata ko siya, may makita sila ni ini. Kaya ikaw malang aman ang makapadayag ni ini. Samtang ang mga tigulang nagagulang na, Lord God, hallelujah. Are we still alive, Lord, when the fullness of the rapture will happen? Pero kung dili man yun, at least kining mga hubin karon will replace our position. They will be grown up people, di na sila young people nga mga sister, di na sila young people nga mga brothers. Then they will take over our position, standing tall and strong in this message. So they must have a personal revelation of what we are talking today. So thank you so much, Lord. Personally, I still believe and has never moved from the hope that you have put in my heart to believe that I am one of those redeemed. Lord, and it takes the death of the Son of God at the cross to pay the price of redemption. That is foundational, and no messenger can take that as a foundation. Only this revelation is being revealed to draw us more closer. Kung ang direction, Lord, paibabaw man, this will draw us and lift us higher. So this is a rapturing faith. This is a rapturing revelation. It does not take away from the foundation that Jesus Christ is alone in that foundation. So thank you, Lord. Hinaut ang satag sa kabati. May share sila, and only you know how is it being done sa ilang tagsa kadalunggan. Thank you so much, God. Pag-usap ang tapuson kini, kaduna pa kami mga buluhaton. Maniod to pa kami, maguban mamauli pa. So, salamat sa tagsa, ganun mong bahin sining among lokal. Fellowship karong buntag, as for the servant, I commit to you, Lord, ang akong errand ng pagkabuhaton, proceeding to Cadiz City. Thank you for everything. Ikaw ang tuburan sa mga gasa, mga mayong buhat, mga mayong gasa, Lord, bugyatay sa tao. Thank you so much, Lord. Nagsalam ito. Yan ka rin mo, kipasalamatan ka sa pagkaon spiritual ng imong pagigbayan sa lamisa ni mo karong buntag. Amo kini pagampo, Lord, kanimo in Jesus Christ's name. Amen. Katong Tagalog ba nga magkanta ganing na ikaw ay tapat mula pa sa ugat ng aming lahi. Amo na eh. Ang Diyos ay tapat kay Abraham, nang si Abraham ay lumisan sa buhay. The dealing of God in Abraham continued in his direct progeny, Isaac. The same blessing and covenant was preserved and maintained by God in Isaac's line. Then Isaac, Jacob, he reprobated Esau and elected Jacob. On down, on down, on down. Hallelujah. So, God could not take that. Gifts and callings are without repentance. It is irrevocable. It has given you grace. It's yours to have until you live this life and go to meet Jesus.
in the rapture that is to come. Ating Panginoon at sa habang panahon sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglang. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking Popurihin. dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Back for generation. Magmula pa sa Ugat. ugat ng aming lahi. That's it. Going down, down, down. Mundo'y magunaw man, Masaasahan asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ating pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. dakila ang iyong Katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Back to eternity. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa Ugat. ugat ng aming lahi. Mundo'y Mundo'y magunaw man, masaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Back to eternity. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinghati, tagumpay man ay naroon. Dayuyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa noon hanggang